Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Tony Enzo Bunyog. Mga kabunyog, kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking bagong YouTube channel, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. O mga kabunyog, pag-usapan natin itong eroplano ni Chavit ang pinikturan na kinargahan ng mga maleta. Ito yung lumalabas ngayon. Ha? May lumalabas ngayon na may eroplano na may kargang mga maleta. Ay alam naman natin pag sinabi ang mga maleta na yan, ang kontrobersya ng mga maleta na yan ay may laman daw yan ang milyon-milyong pera. Hmm? Ngayon, pinapakita na sa isang eroplano puno ng maleta. Hmm? At ang maleta na yan ay sinasabi puno rin ng pera, milyon-milyong pera yan. Yan yung kontrobersyal na mga maleta na dinideliver nung di umano nung 18 na ex-Marines. At ang nagpipresent niyan ay sila Attorney Levy Baligod at sila Mike Defensor. Pinipresent yan na ano daw, ah, sa eroplano daw kinakarga para i-deliver sa, halimbawa, nag-deliver daw doon sa Lawag, sa mismong bahay ng Pangulo. Oh, at yun daw, kinarga sa eroplano, sinakay sa eroplano. Ayon yan doon sa mga sinumpang salaysay ng mga ex-Marines, na present ni Attorney Levy Baligod at ni Mike Defensor. Mayroon pang mga picture si Levy Baligod, pinapakita niya. At may sa picture, pinapakita na sa loob ng isang eroplano ay mayroong mga mali-malita ng pera. Kaya lang, ayon sa ilang sources, yun daw eroplano kung titingnan, ang interior ng eroplano ay interior ng eroplano ni Chavit Singson. Tingnan niyo sa kanan. Kaya kumbaga, parang parang ang lumalabas, gawa-gawa na naman yung mga pictures na yon. Yung mga pictures ng maleta na puno ng pera na nakakarga sa eroplano. Puno ano na naman, parang gawa-gawa lang para lumabas na may kinarga sa eroplano, ginamit yung eroplano ni Chavit para doon kinargahan ng maleta tapos pinikturan. Oh. Ang nagsabi nito na iisa lang yung kasi pag tiningnan mo yung loob ng eroplano ni Chavit at saka yung eroplano na pinakita na may kargang mga maleta, pareho. Oh. Kaya ang lumalabas dito, parang pinapalabas na itong mga operations na ito ng 18 ex-Marines, nila Baligod, nila Defensor, kasabwat na naman si Chavit Singson. Actually, may nababanggit niyang bahay sa White Plains. Noon pa, sinasabi na may bahay dyan si Chavit Singson sa White Plains. Hindi naman pinangalanan doon sa interview kay Director Melvin Matibag ng NBI nang tinanong ito ni Karen Davila, pero binanggit na noong January pa nagtatago na sa isang bahay sa White Plains yung mga 18 na ex-Marines na yan. Ang alam natin, ang mayroong bahay diyan sa parang ang alam natin, ang may bahay diyan sa White Plains ay si Chavit. Si Chavit. Nabanggit yata yan nila nung mga retired na military officers na nagmi-meeting daw sila doon sa loob ng White Plains. Si Kerubin, oo. Si Kerubin, nabanggit ni Kerubin yan na naimbitahan siya sa mga meetings ng mga retired military officers sa bahay ni Chavit Singson sa White Plains. Kung hindi tayo nagkakamali, parang nabanggit yan. Tapos ngayon na naman, eroplano, nalilink na naman kay Chavit Singson. Parang parang malilink yata si Chavit Singson dito sa isyung ito ng 18 ex-Marines Kasi iniimbestigahan na ito ng NBI, sino ba talaga ang mga magkakasabwat dito sa paglalabas nitong 18 ex-Marines na ito. Kaya kung papaniwalaan itong kumakalat na ito sa social media, gawa-gawa lang yung picture na nakakarga ito sa
may mga nakakargang maleta sa loob ng eroplano. Ah, ang totoo, gawa-gawa lang yung, mga maleta na nasa loob ng eroplano at ang ginamit na eroplano para palabasin na may kargang mga maleta, eroplano ni Chavit. Parang gano'n ang lumalabas. Dati na rin kasing may mga ugnayan 'yan, si Chavit, si Mike Defensor, dati nang may mga ugnayan 'yan, eh. At yun na nga, kahit yung bahay sa White Plains, may napanood akong interview noon kay retired Colonel, Ariel Querubin. Sabi niya naiimbitahan siya sa meeting ng mga retired military officers tungkol nga sa mga withdrawal of military support. Pero dun daw yun ginaganap sa bahay ni Chavit sa White Plains, naka-attend daw siya dun. Tapos ngayon na naman dito sa issue ng 18 ex-Marine, si NBI Director Matibag na ang nagsabing sa isang bahay sa White Plains nagtago yang mga ano na yan, 18 ex-Marines. January pa, tipon na sila. Tapos ngayon na naman, eroplano na naman, eroplano daw ni Chavit yang kinargahan ng mga maleta. Mukhang mukhang kung totoo ito, maraming ipapaliwanag si Chavit Singson. Ha? Na maraming beses na rin nababanggit si Chavit sa mga pag-finance ng mga rallies na yan ng mga DDS, eh. Si Chavit naman kasi yung laging nagsasabing kailangan mag-rally na, people power na, one time, big time. Si Chavit din ang nagsasabi ng ganyan, eh. Kaya dito sa mga anong ito, sinabi rin naman nila Melvin Matibag at saka ni Ombudsman Boying Rimulya na yang mga ano na yan, yang mga 18 ex-Marines na yan, bahagi yan ng destabilisasyon. Ang plano niyan, gamitin yan para mag-create ng confusion at saka para magkaroon ng magalit ang tao sa mga pinapalabas nitong mga 18 ex-Marines na ito at pagkatapos ay magkakaroon na ng political tipping point para sa mga pag-aalsa. Kaya yan yung sinasabi ni Matibag at saka ni Ombudsman Boying. Yan ang purpose talaga niyan. Itong si Chavit, maraming beses na rin itong dinadawit sa mga ganyan. Sedition, inciting to sedition. Tapos ngayon na naman nababanggit yung bahay sa White Plains na malamang posible na kay Chavit yun. At ito na namang eroplano na pinikturan na kinargahan ng mga maleta, kumakalat ngayon, ang interior ng eroplano ay eroplano ni Chavit. Kaya abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. At sinabi rin ng may kumakalat din sa social media na yung picture nung mga maleta 2018 pa. 2018 pa. Nang pinofile yung picture kasi nadidetect kung kailan inano yung picture na yon. 2018, lumalabas 2018 pa. Yun. Kaya maraming ipapaliwanag itong sila Attorney Libby Baligod diyan. Sa mga naglalabasa na yan na mga impormasyon. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.